Papayag ba kayo sa nangyayaring ito? This is true ba? Talagang talaga ba? Di nga! Hey yo, what's up mga katunay? Kamusta kayo dyan? Magandang lalaki ako sa inyong lahat. At syempre, ang kapal ko no? I'm BT at nandito tayo ngayon sa Tunay na Kritiko. Yes! Welcome to my channel, alright? At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. I'm a pirate, yeah, a pirate, yeah. Ayan, at wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Tayo ay makikichismis lamang. Walang personalan pero chismis lang. Pasok! Ayan, paalala. Yung Jake Magnus. Alright, pusap sa inyo. At syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits. Syempre, dito sa boses natin na maririnig at magbibigay ng kanyang reaksyon, nare-reaksyonan ko rin. Diba? Syempre, magbibigay si Sir Jake at syempre, kailangan ni hugutan din natin kung ano ang masasabi din natin sa mangyayaring ito. Ganun tayo makikisagap tayo lagi ng chismis kasi chismoso lang tayo dito. No, kumbaga walang personalan mga katunay, chismisan lang. Okay. Ayan, nais ko nga palang mabigay ng credits kay Sir Jake Magnus. Syempre, sa lahat ng mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sir Jake Magnus, bisita na po kayo mga katunay at mag-subscribe na rin po kayo kung sakaling hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Alam kong kilalang kilala nyo yan si Sir Jake Magnus. Jake Magnus TV. Tuloy natin. Ayan, itong pag-uusapan natin, mga kababayan, wala lang namang iba kung hindi yung sinasabi po na ano daw po, inilampaso ng It's Showtime at generic na Itbulaga, etong E18 ng TVJ mga kababayan. Aba, talaga ba ha? Di nga! Yan ba ay balitang ganito? Yung tipong mapapasayaw ka na lang o mababad trip ka. Tuloy natin. Titingnan natin kung gaano katotoo. Pero bago po natin yan pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito na rin po yung ating notification bell Yan. para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng e-show. Yes! At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ito magandang pag-uusapan natin ngayon. Etong sinasabi na inilampaso daw, wait lang ha. Yan. Etong sinasabi mga kababayan na inilampaso ng It's Showtime at saka ng generic na Itbulaga, ito daw pong E18 ng TVJ. So ngayon, basahin natin yung article. Ito lakayan natin. Sabi dito ng PO, ito, ano to, galamay ito ng ABS-CBN. Grabe kayo, madlang people. Galamay ng ABS. Alam na this. Alam na that. Thank you, madlang people, mabuhay. Ang It's Showtime ang overall winner at tunay na tinutukan nationwide sa pagpasok nito sa panibagong chapter. Yan po yung sabi. Nangunang It's Showtime bilang noontime show sa buong buwan ng July ayon sa Kantar Media Total PH. Alam niyo naman si Kantar.
Sabi ko nga po, mahirap Kantar Media, parang ano yun eh. Parang yan yung naglalabas ng balita sa kanila. Parang pabor sa kanila yan. walaan yung pinagsasabi ni Kantar kasi alam nyo naman si Kantar. Ayun nga yung sinasabi ko. Sa dito mga kababayan, narito ang month of July overall ratings. It's Showtime nakakuha daw po ng 7%. At ito daw pong Itbulaga is nakakuha ng 6.3% mga kababayan. Tapos ito daw pong EAD is nakakuha ng 5.6%. Ayon daw po yan sa Kantar Media, Total PH or etong nationwide, urban and rural. So sa madalit salita mga kababayan, panghuli po. Ano po, pangbutot po etong EAD dito sa kanilang ratings. Aba, talaga lang ha? Hindi mo alam kung saan hinuhugot yan eh. Siguro siya lang yung naglabas ng rating na ganyan. Kaisa-isa lang siya. Siyempre, pagkampi mo, pagpabor sa'yo, siyempre, ikaw kakampi. Pero tingin ko ha, yan lang ang naglabas ng ganyan ha, na mataas. Grabe ka ha? Sir Jake, paano ba to? Ano daw ba? Ngayon na nasa isip ko mga kababayan, kung sila yung number one, ano po, kung sila yung number one na noong time show, etong It's Showtime, bakit pagkahahanapin natin sa Google, isi-search po natin yung number one noong time show in the Philippines 2023, ang nalabas mga kababayan, walang iba, ito lakihan ko. Ang nalabas mga kababayan dito, ito basahin natin ha. Ito, noontime rating show that EAT of TVJ, upper left is winning the race or nangunguna mga kababayan sa taong 2023 bilang isang noontime show. Etong EAT of TVJ, yan yung nakalagay oh. Ito, highlights ko yung TVJ. Ayun. Ito para makita natin na, ayan oh. Nakalagay dyan noontime rating show that EAT of TVJ upper left is winning the race while Itbulaga upper right as upper share of the pie. It's Showtime on the other hand gets consistent views on digital platform. Inaabangan ng marami ang Battle of Noontime Show noong July 1, 2023 at ang nangunguna daw po or unang pag-ere ng EAT mga kababayan. So sa madalit salita, sinasabi dito sa Google, pagka isinearch po natin na nangunguna walang iba kung hindi yung EAT ng TVJ. Kitang-kita naman talaga ang ebidensya na halos nung lumabas ang EAT sa TV5, nakita naman natin kung paano bumulusok ang ratings talaga ng EAT. Partida na yun ha, mahina pa yung signal nila kumpara sa iba nakatapat nila. 'Di ba? Talagang sila yung nangingibabaw. No? Kaya nakakapagtaka na matatalo ng Showtime ang EAT ng ganun-ganun na lang. Alam nyo ba ha, yung EAT, yung TVJ, nung nasa Itbulaga pa, nung nasa GMA7 pa sila, halos hindi rin talaga makasabay ang ang Showtime sa Itbulaga noon. Tapos magtataka ka ngayon dahil nagiging mainit ang mga usap-usapan sa mga Battle of Noontime show, biglang bubulusok ang Showtime. Kumpara naman sa dati, mas malakas dapat sila kasi nasa ABS-CBN pa. Meron pang channel ng ABS kumpara ngayon. Diba? Ano ba yung meron na nagkaroon ngayon sa Showtime na sinasabi kaya na nagiging number one siya? No? Pero sa lahat nga ng balitang lumalabas, yan lang ang naglabas ng balita na number one ang Showtime. Siya lang talaga. Siyang siya. As in Shasha Padilla. Ayun, credits to Ma'am Shasha. Kitang-kita naman sa lahat eh. No? Labas na labas ang ebidensya na EAT talaga ang nangunguna kahit balibaliktarin mo yung mundo natin. Di ba? Kaya magugulat ka na lang na may lalabas na ganyan. Ano yan? Para ipakita lang na pampalakas loob. Hugay mawala ng fighting spirit, matatalo nyo EAT. Bato-bato sa langit ang tamaan pangit, walang personalan, nakikichismis lang. Kaya nga sabi ko, pagkakita ko nitong post ng O, ito, yung sinasabi nila na ang nangunguna daw po na noontime show mga kababayan, walang iba kung hindi etong It's Showtime. Hinanap natin sa Google kung It's Showtime nga ba talaga yung nangunguna na noontime show. Pero pag search natin, nagulat tayo sa lumabas kasi nakalagay EAT pala. Puro laman EAT, no? Wala kang wala kang makikitang nanguna yung Showtime eh. No?
Guys, sa ngayon talaga, silang dalawa yung naglalaban eh. 'Di ba? Dati pa naman talagang magkalaban ng ano eh. Hindi magkalaban ng away talaga. Yung talagang magkalaban sila sa ratings talaga. Hindi talagang ang tagal ng showtime sa ABS-CBN at nandun yung ABS-CBN, kasabayan nilang Itbulaga nun. Halos hindi nila matalo yung TVJ nun. No? Kaya talagang magtataka ko, biglang nag-number 1 ngayon. Ano ba yung nag-viral dyan? Yung cake? Mariosep naman. Di ba? Alam niyo mga kababayan yung masakit dito, yung nag-iilusyon sila na nakala nila sila na yung una. Pero Ano yan, Sir Jake? Palakas loob. definitely mga kababayan, kung isi-search po natin, hindi naman siguro magsisinungaling si Google sa atin, ang nangungunad talaga mga kababayan, walang iba kung hindi, etong EAT ng TVJ. Wala na kung iba pa. Yung sabi dito, Kantar is a partner of ABS-CBN, kaya bias talaga. O, tunay naman. Partner talaga ng ABS-CBN ng Kantar, kaya hindi natin masisisi ang Kantar kung bakit naglalabas ng lahat ay pabor sa ABS-CBN. Kaya naman pele eh. Diba? Halatang halata. Maniniwala kami dyan. Diba mga katunay? Kung ang maglalabas talaga ng ratings is yung walang connection sa kanila. Diba? O si Google walang connection sa kanila. O kaya ano nilabas ni Google? Ang number 1 talaga is EAT talaga. Diba? Maniniwala talaga ako sa mga kung magna-number 1 sila, yung hindi connecta doon. 'Di ba? Syempre kapag connecta ka, sino pa ba yung ano mo? Sino pa ba yung i-endorse mo? Sino pa ba yung iaangat mo? Syempre yung kakampi mo. 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Kaya mga kababayan, hindi kasi nila pwedeng sabihin na inilampaso nila ang EAT ng TVJ kasi kita naman talaga natin kung gaano kalakas ang EAT po ng TVJ. Talagang napakahirap talagang tibagin or buwagin ang rating kung tutuusin ng TVJ. Nakakagulat nga lang pagdating sa Kantar, talagang laging panghuli etong EAT ng TVJ mga kababayan at laging nangunguna at pangalawa etong It's Showtime at saka itong generic na Itbulaga. Kayo na ang bahalang umusga tungkol dyan, pero para sa akin, base dito sa nahanap natin, sinasabi dito mga kababayan, kahit kayo, i-try nyo sa cellphone nyo, i-search nyo po, number 1 on time show in the Philippines 2023 ang lalabas, walang iba kung hindi, etong EAT ng TVJ. Para sa akin, mahirap matalo ang EAT. No? Sa ngayon talaga, mahirap talaga. Marami na talagang tumapat na noontime show sa Tito Vic and Joey, pero kahit kailan, hindi talaga sila natatalo. No? Siyempre, hindi naman palagi naman nanalo. Siguro may darating at darating din na makakasabay sa kanila, pero sa tagal ng panahon hindi pa yan siguro. Di ba? Pero siyempre, tagal na nilang yung showtime eh. Tapos ngayon, biglang nagganyan. Kaso, butas yun. Ang naglabas yung kapanalig din ng showtime. No? ABS din. Ay, pabor talaga sa kanila yun. Ika nga, parang no? Nagja-judge ka eh. Luto ang laban eh, no? Sarap contest, uso yun, lutuan ng laban. Nagdadala sila ng contestant nila, tapos yun ang mananalo. Parang ganun lang eh. Kaya para sa akin, ang number 1, walang iba kung hindi ang EAT po ng TVJ. Kasi yun yung lumalabas dito pagka hinahanap natin yung number 1 non-time show in the Philippines 2023. Kahit kayo subukan nyo, lalabas talaga yan. So anyway mga kababayan, punta pa tayo sa sunod natin topic kasi medyo nagmamadali si Jake, alam nyo na. So sabi pa dito mga kababayan, punta tayo dito sa isa. Kung makikita nyo, talagang todo paliwanag ngayon si GMA7. Gawa nga po nung ipinost or ikinontent itong si Models of Manila. Eto mga kababayan, hindi makamove on si GMA7 dun sa inilabas na content ni Models of Manila at yung article na tinalakay natin dito patungkol dun sa pagkalugi ng GMA7. Kung makikita nyo, sabi dito ni Broadcast, eto basahin natin na, talagang hindi niya talaga tinantanan yung balita na lumabas na nalulugi na yung kanyang boss mga kababayan. So sabi dito, eto basahin natin. Magkano ang kinita ng GMA Network sa pagbibenta ng palabas abroad? Hindi talaga sila makamubon eh. Sabi dito mga kababayan, todo paliwanag sila. Maliban sa advertising, isa sa pinagkukunan ng revenue ng GMA Network ang distribution and content provisioning o pagbibenta ng mga content sa mga TV network abroad o mga over the top OTT platform gaya ng Netflix at VIU mga kababayan. Sabi pa dito, ilan sa
pinakahuling na ibentang TV show ng GMA Worldwide Division ng GMA Network na nangangasiwa sa pagdidistribute ng GMA drama and entertainment programs sa iba't ibang bansa. Ang lolong sa ANTV Indonesia, Impostora at Legally Blind sa Dominican Republic, Rotorax X at Love of My Life sa Ghana, mga kababayan. Bihag sa Kenya, Primadonas at mga Maria Clara at Ibarra sa Myanmar. Yan po yung sabi nila. Pinapakita nila dito kung gaano kalakas ang GMA7. Dahil nga naman, kung matatandaan nyo, di ba nung nakaraang araw, may ikinontent si Models of Manila na na nalulugi na daw itong GMA7. Tunay naman. Kasi may lumabas na article, mga kababayan, at yun yung ginawa natin ng content nung nakaraang araw. Ngayon, hindi makamove on etong si Broadcast. Kasi nga naman, syempre, ikaw ba naman, yung boss mo lumabas na nalulugi na. Gagawa talaga sila ng paraan para pagtakpan yon. Sabi pa dito, mga kababayan, sabi pa dito, sa kabuuang 8.46 billion na revenue ng GMA Network para sa unang 6 na buwan ng 2023, 0.68% lang nito o 57.28 million ang galing sa distribution and content provisioning revenue. Yan po yung sabi, galing sa pinagbentahan. So sabi pa dito, mas malaki ito kung ikukumpara sa 17.83 million na revenue ng GMA sa unang 6 na buwan ng 2022. Sabi pa dito, lumaki ang people revenue ng GMA mula sa content distribution matapos ang licensing deal para sa The Right One, Unbreak My Heart, Maria Clara at Ibarra at iba pang noontime show. Pero para sa akin, mga kababayan, lugi pa rin sila kasi sa laki ng nawala sa kanila nung nawala ang TVJ. Kahit sabihin pa ng Black Timer at Tape Incorporated, yung mga ads na pumapasok, mga kababayan, sa GMA7, talagang masasabi natin na kung nasa saan yung TVJ, talagang nadadama yung network sa pag-angat. Kitang-kita naman natin talaga sa noontime show, halos talaga na napakalakas ng TVJ noon, yung Itbulaga, nung nasa GMA7 sila. Nakikita naman yung mga advertisers nila eh. 'Di ba? Yung ika nga may kasabihan diyan na nakaligo ka na, nakakain ka na, pero commercial pa din. 'Di ba? Kasi halos pag maraming advertisers na pumapasok, syempre kikita talaga yung channel diyan. 'Di ba? Kung ano yung GMA7. Kumbaga, ang laki ng ipinapasok ng TVJ noon nung nandiyan pa sila sa GMA. So talagang ang daming nawala talaga sa kanila nung mga panahon, nung panahon na umalis na ang TVJ dyan. Hindi naman kasi maliit lang na pangalan o maliit lang na iaambag ng TVJ sa GMA noon, nandiyan pa sila eh. No? Halos yung noontime show talaga is hawak-hawak ng TVJ noon. No? Namamayagpag ang Itbulaga noon. No, ang daming advertisers na pumapasok. Once na maraming advertiser, napakaraming kita ang papasok sa iyo. So sa pagkawala ng TVJ talaga is iindahin mo 'yan. No, dahil hindi naman sila maliliit lang eh. Kumbaga, malaki ang mawawala diyan. 'Di ba? Malaki ang nawala. Pagka iniwanan ng TVJ, yung isang network, mga kababayan, automatic bumababa talaga, bumabagsak. Yan po talaga yung katotohanan dyan, dahil alam naman natin kung gaano kalakas ang impact ng TVJ pagdating sa mga advertising, mga kababayan. Or dun sa mga gusto na magpa-advertise. Mga kababayan? So yun yung pinupunto natin dito. Lahat ng yun ang importante. Kapag nakita nila malakas sa noontime show ang TVJ, syempre, doon tayo magpa-advertise, doon natin iligay yung produkto natin. 'Di ba? Syempre naghahanap, hindi naman basta-basta na yung mga ganyang mga negosyante, hindi naman basta-basta maglalagay ng advertisement nila yan o mag-aano kung mahina eh. Nung umalis ang TVJ sa GMA7, nadamay ang GMA Network sa kamalasang dala, hindi naman kamalasang dala, sa kamalasang nangyari sa Tape Incorporated. Yan yung katotohanan dyan. Hindi kamalasang dala, kamalasang nangyari. So sabi pa dito, ang subscription, ito highlights ko lang, ang subscription revenue ay nagmumula sa mga international channel ng GMA na GMA Pinoy TV. Eto mga kababayan yung gumagamit. Etong GMA Pinoy TV, ito yung gumamit ng logo or mukha ng TVJ nung nakaraan na, pero tinanggal na nila ngayon. So sabi pa dito, GMA Live TV at GMA News TV. Sabi pa dito, ang sales of goods revenue
naman ay mula sa pagbibenta ng GMA for the Box at GMA No na. Yan pa yung sabi dyan. Samantala, ang production revenue naman ay nagmumula sa mga benta ng mga subsidiary ng GMA Network na kinabibilangan ng New Media at Alta at GMA Music. Yan po yung sabi dito sa broadcast. Alam nyo, kahit, eto lang yung opinion ko dyan mga kababayan ha, kahit anong pagtatakip nila dyan na gawin, talagang hindi na nila mababawi yung napakinggan at nabasa ng sambayan ng Pilipino na nalulugi talaga ang GMA Network. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Jake Magnus. Ayan ha. Yon mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa binigyan natin ng reaksyon na panood, na pakinggan? Comment lang po kayo mga katunay. Totoo ba? Parang si Pinoy Mystery Channel no? Shout out to Pinoy Mystery Channel. Isa din yan sa magandang channel na pinapanood din natin lagi. Okay, so once again, I'm DT and I'm out. Peace.